Hello. To thank you sa inyong pag-attend yesterday, no? At praise God dahil sa very effective na at napakalaki ng impact. Hindi lang sa sermon, pati yung question and answer. Alam ko na marami tayong questions and we don't have answers na exactly. Kaya yung iba, na-amaze sila. Ha? Sabi nila, ano? Nagkaroon ng realization. Sabi nga sa akin, ano pa kan ni Louie kagabi eh. Sabi niya, yung question ko yun, pastor eh. Sabi niya, ano ba yung question ninyo? Hanggang kailan ng courtship? Pag naumpisa ng courtship. Na-amazed daw sila doon sa answer na until doon sa huling hantungan ng iyong libingan, dapat nanliligaw ka pa rin. Di nila in-expect yung sagot na gano'n, yung sa pinakahuling hininga mo, dapat andun pa rin yung ano mo, yung pagsuyo ba sa asawa. Hindi matatapos yon pag naumpisahan mong manuyo sa isang opposite sex, forever na yon. Kasama yon sa till death do us part. Anyway, thank you so much for that and hopefully ay maulit natin ng March 14. Let's pray na mas maraming makapunta at mas malalim na questions daw para ma-challenge naman. At mahabang oras dahil actually hindi tayo nakakain masyado. Konting-konti yung oras kahapon. So praise God po at sa patuloy na pagsubaybay po din ninyo sa ating mga viewers, lalo na ngayon sa Hiroshima. Good afternoon po sa inyong lahat. At magkikita ulit tayo next Sunday. Advance happy anniversary sa pangalawang pagkakataon. Kaway-kaway naman po tayo dyan. Alam ko kumakaway po kayo. Hello. So, happy anniversary po sa inyong lahat. And we are coming there to celebrate. At may mga kasama ako sa family na sasama doon sa celebration. And hopefully we will enjoy sa pagsalubong ng bagong taon ng Agape Hiroshima. Okay? So, konnichiwa po sa mga bisita po dyan at doon po sa mga viewers po namin. Hello po ulit. Thank you for watching. And let's continue. So, last Sunday, alam natin yung tema natin na divine appointment dahil sa assignments natin, no? So, let's go back first. Yung pinaka tema natin, karugtong ng ating tinatawag na pinagkaisahang actual vision or gusto nating makita na gawin ng Diyos sa atin. Bahagi dito sa baba ng vision ay isang pinakamahalaga na maunawaan po ninyo dahil marami po tayong questions na nangyayari sa buhay. Sometimes hindi natin alam na ang mga pangyayari sa buhay noon ay connected pala sa lahat ng nangyari sa buhay mo. Saan connected? Sa tinatawag na divine assignment ng tao. So kanina, ang ating kapatid na hapon na si Sigyaro Sang ay nag-testimony at yung kanyang testimonya kung inyong pakikinggang maigi, sa conclusion na ibinubungad sa akin ng banal na espiritu, ay inaayos ng Diyos sa pamagitan at pangunguna ng banal na espiritu ang lahat ng nangyari sa buhay mo magmula nung ipinanganak ka hanggang ma-born again ka dahil unti-unti mong niyayakap ang tunay na purpose na siyang assignment mo dito sa lupa. Ibig sabihin, hindi pababayaan ng Diyos na mayroon kang babalikan, na siyang hihila sa iyo upang ang assignment ay mabura sa isipan mo, maantala. Naintindihan niyo po ako? Mahalaga sa Diyos ang assignment niya. Sabihin natin, mahalaga sa Diyos ang assignment niya sa inyo. Sa akin, sabihin natin. Mahalaga ang assignment ng Diyos sa buhay ko. So, ganito yon sa English. God is so committed in His purpose. Pakisulat.
God is so committed in His purpose. Kung ganon ka-committed ang Diyos sa purpose niya, at alam mong nasa Diyos ka na, at alam ng Diyos na mayroong mga bagay sa buhay mo na kailangang ayusin bago ka makahakbang sa sarili mong tinatawag na mapayapang pagsunod sa assignment mo, kailangan ng Diyos na ayusin ang buhay mo. Naintindihan niyo po ako? Kaya lahat ng pag-aayos sa buhay mo kung alam mong nasa Diyos ka na. Ulitin ko, kung alam mong nasa Diyos ka na. Ulitin ko ulit, kung wala ka sa Diyos, huwag kang umasa. Yun yung ibig sabihin. Ano man ang sigalot sa buhay mo, kung ikaw ay nananatili lang sa gusto mong maging klase ng pananampalataya na pinipili mo at wala ka sa tinatawag na mission, bilang isang mananampalataya, alam nyo na yung ibig sabihin nun. May mga bagay talaga na mananatiling yung masaklap lang ay mananatili siya hanggang sa mawala ka sa buhay, hindi na ayos. Naunawaan niyo ako? Yung testimony ni Sige Harusang, hindi nyo lang nakikita. Yung nakikita sa Espiritu. Kaya ang sagot ko doon, praise God dahil tinanggap ninyo yung divine assignment. Pinag-aralan na natin yun last year, continually, anniversary hanggang ngayon, kung bakit kayo ay dinadaan sa trials and testings and everything. Dahil sa assignment ng Diyos sa buhay mo. Bahagi yan ng major purpose ng Diyos that He is so committed. Paano mo nalaman na committed ang Diyos sa purpose sa buhay mo? Magmula nang likhain niya ang tao, tingnan mo ang cross. Examinin mo ang buhay ni Jesus Christ. Ganon ka-committed ang Diyos sa buhay mo. Na kinailangan niyang maging tao para lamang yung purpose mo ay hindi ka maantala at hindi mawala at maranasan mo ang purpose mo bilang isang taong may katawang lupa dito sa lupa. Mahalaga yon, bahagi yon ng tinarabaho ni Jesus Christ nang sabihin niya, Father, it is done para sa kanila. Tinapos na ng Diyos. So ano ang magiging mangyayari na ngayon? Maging clear sa iyo, magkaroon ka ng tinatawag na marinig mo ang mabuting balita at kasama sa mabuting balita, hindi lang yung kaligtasan mo, ay yung assignment mo. Bakit? Kasi yung assignment mo, pag in-embrace mo, anong sabi ko? Pag in-embrace mo, ano ang puntos? Pag in-embrace mo yung assignment mo, hindi pababayaan ng Diyos ng lahat ng nangyari sa buhay mo na magiging hadlang sa assignment mo, ay hindi lilinisin ng Diyos. Naunawaan natin? Lilinisin niya yon. I am a living testimony. Naranasan ko yon bago ko sabihin sa inyo. Kaya ganun ko katapang na pinibigay ang puntos because I testify that God, bago ako tumayo sa harapan ninyo, yun yung prayer ko. Lagi kong sinasabi, Lord, tatawagin mo ako sa lugar na ito. Hindi to madali. Kung may babalikan ako para lamang, hindi. Alam niyo, yun yung kakain ng kapayapaan mo. Yun yung pag nasa ministry ka na, sa service ka na sa Diyos, yun yung hihila sa'yo pababa. Ang tawag ko doon, multo ng buhay mo. Ano ulit? Ang tawag ko doon, lahat ng hihila mo para hindi ka makapag-serve sa Diyos. Totally, yung talagang pour out, yung power and strength mo na ibibigay mo sa serbisyo sa Diyos, yun yung multo sa buhay mo. Habulin ka nun. Kaya praise be to God. Nagpupursige ang ating kapatid. Hindi niya alam, but this is a revelation. Stay on the track of the assignment. Stay on that purpose. Ano man ang mangyari, magstay ka lang, mag-focus ka sa assignment. Dahil si Jesus, faithful siya, nakafocus siya. Ang sabi ng Hebrews, andun na siya sa dulo. Hinihintay ka niya sa dulo. Naintindihan natin? Ang gustong makita ng Panginoong Hesus, gaano ka katapat habang you are on the process. That's why napakahalaga ng Isaiah 43. Kahit sa Isaiah, sinabi na siya. Anong sabi sa Isaiah? Do not dwell in the past. Forget the past. Ibig sabihin ng forget the past, ibubungad sa iyo ng lahat ng Diyos ang lahat ng bagay sa past mo na kailangan mo na siyang iwanan. Sabihin natin, forget the past. Sabihin natin, forget the past.
Ang katotohanan, you will never forget the past. Yun yung totoo. The word forget the past means use your past as a blessing. Make it a good testimony that God has changed every things or bad things that had happened to you. Yun yung forgetting the past. It becomes a blessing. Hindi yung mawawala na sa isip mo totally. Hindi yun mawawala sa isip mo. Mawawala lang yan pag namatay ka na. Na ang ibig sabihin ng forget the past ay hindi mo siya kakalimutan na at hindi mo na siya papansinin mo siya at higit pa napapansinin mo siya at bibigyan mo ng halaga dahil babalik ta rin ng Diyos ang lahat ng senaryo na magiging pagpapala sa iyo ang masama at masalimuot mong nakaraan. Yun yung forgetting the past. Yun yung ibig sabihin nun. Naunawaan niyo po ako? Kaya napakahalaga ang tinatawag na metanoia. Ano ang metanoia? Repentance. Ano ang repentance? Pagtalikod, 360 degrees. 180 degrees, I mean. Anong 180 degrees pagtalikod? Ibig sabihin, ang pagtalikod mo sa past mo ay hindi mo siya nakalimutan, kundi ang pagtalikod na ito pala ay pagpapala. Hindi na-explain ng masyado sa mga dinidisciple kung ano yung metanoia. Ang metanoia is hindi mo siya makikalimutan. Nagbago ka lang ng kaisipan. Ang ibig sabihin ng change ay hindi mo siya makakalimutan, kundi nagkaroon ka ng mas mataas na antas ng kaisipan na nilamon ang masasamang bagay na masamang nangyari sa buhay mo na ito pala ay pagpapala. Kung ikaw ay na kay Kristo. Romans 8:28, sabi niya, all things work together. What are those things? Yung former things na gusto mong kalimutan. All things work together for good. All things work together for good. So gagamitin ang lahat ng bad situations mo sa buhay ng mga nakaraan mo, an experience mo, for good. Naintindihan natin? So, hindi mo siya makakalimutan, kaya lang ngayon, ang maalala mo yung kabutihan. Hindi yung kasamaan. Na yung kasamaan pala ay ikinabuti mo nung na ikaw ay nasa Diyos na. Kaya, ano man yung sabi, alam mo kapatid, kilala kita eh. Ikaw si ano, ganito kanyan ka. Oo nga, sasabihin mo na lang, oo nga kapatid, buti pinaalala mo sa akin na ako pala ay isang masamang tao nung ako ay, alam mo, totoo ka. At least genuine kang nagsasabi. Magtataka yung nagsasabi sa iyo kasi ang gusto niya, i-down ka niya. Pero nagpapasalamat ka sa kanya. Bakit? Ang sasabihin mo, alam mo, lahat ng bagay na yan na nagawa ko noon, dahil kay Kristo pinagsisihan ko siya. Nung pinagsisihan ko siya, nakita ko yung kabaitan at kabutihan na pwede pala na yung mga nakaraan ko, ngayon ay nakita ko yung kabutihan ng Diyos. Dahil hindi talaga ako mabuti, tama ka. Hindi ako mabuti nung panahon na yun. Ang kabutihan ko ngayon ay dahil kay Kristo. Pero salamat, ginamit ka ng Diyos. Kahit yung nagsasabi sa iyo, yung kaaway mo at matalik mong kaaway. Maaasar pa siya. Dahil ginagamit mo siyang testimony na ikinabuti mo pala yung reminding niya. Naunawaan niyo po ako? Nasaktan ka ba nung sinasabi ka? Alam ko kung sino ka, ganito, ganyan. Nasaktan ka ba? Hindi ka nasaktan. Ikinatuwa po pa. That's forgetting the past. Pag alam mo na may new things. Ang new things, sabi dito, ay nanggagaling lang sa Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, I am doing. Who's doing it? Who's doing it? Yung pagbabago ng buhay, who's doing it? Only God can do it. That's why the Bible said, nothing is impossible. Just have a little faith, like a mustard seed. You can say to the mountain. Anong ibig sabihin ng mountain? Hindi mo kayang baguhin. Solid rock na siya na anuman ang gawin mo, wala kang magagawa. Solid rock na yun. Nasabihin mo sa mountain, matapon ka sa dagat, posible yun pag may pananampalataya ka. Alam niyo, ibig sabihin nun, it's a idiomatic expression. Hindi yung totoong mountain pupunta sa dagat. Kundi it's an idiom sa panahon na yun na naintindihan nila kung anong ibig sabihin nun. That only God can do it. Yung mga bagay na you cannot do. Ano yun? Yung ititwist niya sa mas magandang sitwasyon ang buhay mo, anong dahilan?
Dahil sa assignment na ikaw ay nakatayo. Saan daw? Bilang isang mananampalataya? Sa assignment mo. So kung tinatanggap mo ang assignment mo ng buong puso, anong sabi ko ulit? God is so committed in His purpose. Aayusin ka niya. Naunawaan niyo ba yun? Hello? Makikita mo yan unti-unti, paisa-isa, hindi biglaan. At mararamdaman mo na unti-unti kang hinuhugutan ng tinik at nagkakaroon ka ng kapayapaan. Unti-unti rin. Bakit unti-unti? Para sabihin mong hindi mo ito ginawa. Diyos ang gumagawa nito sa iyo. Para unti-unti ka ring pataas ng pataas ang iyong pasasalamat at pag-appreciate sa ginagawa ng Diyos sa iyo. Kaya unti-unti ring ginagawa ng Diyos para unti-unti mo ring ma-realize sa puso mo na hindi mo ito kagagawan at ang pasasalamat mo ay mas malalim at mas malawak at mas matamis pag unti-unti. Pero ang mga mananampalataya, gusto nila biglaan, di ba? Bakit? Wala kayong pasensya eh. Gusto nyo, okay na kaagad eh. Hindi magic, ang Diyos nasa process. Alam niya, kilala niya ang puso ng bawat tao. Hello? 1 Corinthians chapter 2, verse 9 and 10. Sabi dito, so tamang-tama lang yung testimony si Garo Santo. Sabi niya, things which an eye didn't see, an ear didn't hear, which didn't enter into your hearts of a man, this God has prepared for those who love Him. Hindi narinig, hindi nakita ng mga mata, hindi narinig ng mga tainga, at naunawaan ng kanilang mga kaluluwa or puso kung ano ang prepare ng Diyos. Sabihin natin prepared. Sabihin natin prepared. Kailan prepared ng Diyos ang mga bagay tungkol sa iyo? Sabi niya, to those who love Him, but God has revealed unto them through the Holy Spirit. Pagbabasahin mo yan sa chapter 2, before the foundation of the world. It was already prepared for you. Yung good things that God has prepared for you. Hindi mo pa nakikita. Hindi pa nakita ng nanay mo na nagluwal sa iyo kung ano ang prepare ng Diyos sa iyo. Sabihin mo, may prepared ang Diyos sa iyo nung hindi ka pa isinilang. Ay nako, sabihin niyo ulit, may prepare ang Diyos sa iyo bago ka pa isilang. Ilang taon ka na ngayon? Hindi mo pa nakikita. In those age na meron ka, ilang taon, ilang gulang ka na ngayon, hindi mo pa nakikita yung prepare ng Diyos. Kaya napakahalaga how you are committed with the assignment because the revelation is in the assignment. I-reveal ng Diyos ang prepare niya sa iyo pag nasa assignment ka dahil mahalaga ang mission ng Diyos sa buhay mo. Naunawaan natin? Mahalaga sa Diyos ang mission niya. Pag ang isang sundalo, elite na sundalo, ay dadalhin sa isang mission, lahat ng suporta ng gobyerno ay nasa sundalo at sa pamilya ng sundalo. Lahat ng pera ng gobyerno ay ibibigay doon sa mga nasa mission. Ang presidente ay full support doon sa mga nasa elite mission. Naintindihan niyo yon? Kung ginagawa ng isang bansa ang ganong bagay, how much more is the kingdom of God in your life? Naunawaan niyo yon? Kaya bawat kataga na naririnig nyo na para sa'yo, ang kailangan lang ng Diyos maging malinaw at magkaroon ka ng pagbabago. Piliin mong mag-submit at sumunod. Yun lang naman hinahanap ng Diyos eh. Bakit? Sabi ng Diyos, I am doing. Ibig sabihin, hindi naman ikaw ang maglalagay ng tubig sa disyerto. Sinong maglalagay ng tubig sa disyerto at garden sa disyerto? Sinong gagawa? Ang hinahanap niya lang maging clear sa iyo
Submitted ka doon sa commitment mo sa Diyos. Dahil ang lahat ng mga bagay na gusto mong kalimutan, na hindi mo maunawaan, I am making a way. Sino ang gumagawa ng paraan? Hindi ikaw ang gagawa ng paraan. Ang gusto ng Diyos, ma-experience mo yung paraan ng Diyos. Di ba? Hello po. Text pa lang yan, hindi pa yung message. Napaliwanag ko lang yung text sa buhay ninyo. Dahil sa text na yan, andyan actually yan. At yung susunod, ididetalye ko na lang kung ano yung mga bagay. Anyway, yun palang message mo na. So the question is, babalik ako sa question, how much are you committed to your mission? How clear? Napakahalaga ng malinaw ang mission mo. Dahil sinabi naman natin kung bilang isang church, mayroon tayong isang mission na binigay ng Panginoong Diyos through Jesus Christ. As a church, di ba? As an individual, meron tayong assignment na dapat nating ganapin. Bahagi doon sa pagiging bahagi natin sa iglesia, yung mission ng Diyos sa buhay natin. Ang tanong ko, anong ginagawa mo everyday? Wala lang, kumikita ng pera, gustong yumaman. Yun ba ang mission mo? Marirealize mo lang kapag yung ginamit mong kalusugan mo sa paghahanap ng pera ay unti-unti ring nauubos, doon ka lang babalik sa Lord. Lord, may sakit na ako. Kailangan ko ng healing. Saan mo ba ginugugol ang lakas at oras mo at ang kalusugan mo? Paghahanap ng pera, bahagi din 'yun ng purpose ng buhay na kumita ng pera. Ang pera ay hindi nilikha ng Diyos. Ang pera ay nilikha ng tao na maging commodity natin upang sa ganon, yun yung maging currency natin para tayo ay makapagkaroon ng tinatawag na community na hindi tayo nagkakagulo at magkaroon tayo ng iisang materyales, isang tool na nagkakaisa tayo that we can exchange anything with this currency. This is a tool. Pero yung tools na ito ay nagiging focus natin. Hindi yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya ginagamit ni Satanas yung pera at nilagyan niya ng spirit at ang tawag dito ay mammon. Spirit of mammon. So kapag captured ka na ng spirit of mammon, magkikreate ito sa iyo ng greed. Yun yung ibibigay ng spirit of mammon. Magkakaroon ka ng greed. Ibig sabihin, sabihin natin greed. Kapag greed ka, yung klase ng fear na meron ka ay palaki ng palaki. So, ibig sabihin, dahil sa greed na meron ka, nagkikreate ito ng fear sa'yo, kaya kailangan yung greediness mo ay hindi mapunan, maging komportable ka, magkaroon ka ng at peace. So, ibig sabihin, kapag wala ka ng pera, natatakot ka. So, gagawa ka ng paraan para suportahan mo ang sarili mo, para humanap ng pera, di mawala sa'yo. Ginagamit po yan ng evil spirit para doon ka mag-concentrate hindi sa assignment mo. Nag-get ninyo ako? Yun yung tinatawag na sidetrack. Para yung oras mo, yung lakas mo, yung taon ng buhay mo mauubos. At marirealize mo, 2 taon ka na lang pala. All your life, 2 taon ka na lang pala. Sinabi ng doktor, ingat ka. Nasa terminal period ka na. Pag sinabihan ka na ng doktor, wala ka ng pagkakataon. Saka mo lang sabihin, Lord, gusto ko pang mag-serve sa'yo, di ba? May purpose ka sa akin, ayaw ko pang mamatay. Ngayon mo na-realize, mag-serve sa Diyos. Kaya sabi ng New Testament, sabi niya, ibibigay sa mga bata ang vision. Bibigyan sila ng mga vision yung mga nasa edad pa ng kabataan. Bakit? Upang sa ganon, in your assignment, sa vision na yon, magawa ninyo in your youth yung inyong assignment. At sasabi doon sa mga matatanda, ibabalik ng Diyos ang kanilang mga dreams. The fathers will dreams. Ibig sabihin, may dati ka ng pinapangarap. Ibabalik ng Diyos yung pangarap mo kapag ikaw ay committed sa iyong assignment. Sa mga baguhan at mga bata pa sa edad, bibigyan sila ng mga bagong visions. So ano ang meron ang matatanda na? Yung dati ninyong vision, dinidream nyong gawin,
Kaya tinawag siya ng Bible na dreams na lang siya, hindi na siya vision. Kasi kaunti na lang yung lakas mo. So, ibabalik na lang yung dreams mo, at least makatulong yun doon sa mga may visions. Magkaroon sila ng innovation. Alam niyo yung word na innovation, di ba? Anyway, ganun talaga. Kaya ang Diyos, sabi niya, hindi niyo pa nakita. At hindi niyo pa narinig ang prepare ng Diyos sa inyo. Kung ano ang prepare ng Diyos sa inyo. Pero i-reveal ng Diyos lang ito sa pamamagitan ng Espiritu. At praise be to God, yung Espiritu ng Diyos na yon ay, hello po. Actually, ang scripture reading natin ay nandito sa John chapter 4. Pero, tapos na yan. Nabasa na natin yan. Ano yung John chapter 4, verse 39 to 43? After yung Samaritan woman, na inaakala niya na wala na siyang silbi. Ubos na yung kanyang panahon. Nananatili na lang siya sa kanyang panglimang asawa. Alam niyo yung kwento, di ba? At na-meet niya isang anong tawag doon? Isang encounter. Isang encounter lang. Yun yung puntos ko ngayong araw na ito. Isang encounter mo lang. Yung totoong encounter with Jesus. Ne? The real encounter with Jesus will produce, ano ipoproduce nito? Change of mind. Anong ipoproduce ng real, genuine encounter with Jesus? Repentance. Yun yung ipoproduce noon. Magkakaroon ka ng repentance. Kung hindi nagbago ang isip mo, tapos sinabi mong na-encounter mo si Jesus, hindi mo siya na-encounter. Na-inform ka lang. Kung hindi ka nagbago. Naintindihan natin? So, encounter with Jesus Christ means there will be a great change in your life that everything in your past, ay mararanasan mong binaliktad ng Diyos. Nagkaroon ka ng bagong perception. Balik tayo. Nagkaroon ka ng bagong, do you not perceive? Hindi mo ba naiisip? Hindi ba sumasagi sa isip mo? Sabi dito, kalimutan mo na ang, ayaw mawala nito. Ayan. Kalimutan mo na ang mga nakaraan. Ibig sabihin ng kalimutan mo ulit is maging blessing sa'yo yung nakaraan. Gagamitin ng Diyos sa'yo. Pero ang sabi niya, do you not perceive? Ibig sabihin, pag naranasan mo ang encounter sa Diyos, mayroon kang tinatawag na repentance ng dati mong, ay, mali pala ako. Akala ko yung dati kong iniisip, yun. Ngayon, dahil alam ko na ang totoo, dahil sinabi ito ng Diyos sa pamagitan ng Biblia at sa mensahe, kaya ang sabi niya, kailangan magkaroon ka ng bagong kaisipan. Do you not perceive it? Yun yung sinasabi niya dyan. What are those things na prepare ng Diyos before the foundation of the world sa iyong buhay na hindi pa nakita ng mata, nakita ng mata, narinig ng tainga, na hindi pa naunawaan ng puso ng tao or kaluluwa, na hindi pa naunawaan ng iyong nanay, ng iyong tatay, or ng iyong uncle, ng iyong teacher, ng iyong lolo. Hindi pa nila naunawaan. Kaya mga magulang, ang challenge ko, huwag kayo masyadong stricto, alam niyo yung word na masyado? Tamang magdisiplina sa bata, huwag lang kayo masyadong stricto sa kanila. Kasi hindi mo alam, nanay, tatay, kung ano ang prepare ng Diyos sa mga anak mo. Bawat isa sa atin may prepare ang Diyos. Huwag tayo bilang mga magulang ang hadlang na gawin ang prepare ng Diyos. Dapat tayo yung magbibigay ng tinatawag na tulong. Ang tawag doon ay destiny. Ang tawag ng Diyos dito ay daddy sa Latin. Kaya mahalagang pagiging daddy. Kahapon pinag-aralan natin. Ano ang pagiging daddy? Binigay ng Diyos ang destiny ninyo at ito ay somewhat na-visualize, nakita ng inyong mga daddy. Daddy means destiny, hindi mommy. Ang mommy ay katuwang ni daddy para tulungan ka na maisaayos ang iyong destiny na hindi pa nakikita ng mga mata nila at narinig ng kanilang mga tainga. Pero ibinigay sa kanila ang tinatawag na ambition, dreams.
para sa mga anak niyo na meron sila. Naunawaan niyo po ako? Naunawaan niyo po ako? Kaya mahalaga ang mga daddy. Kaya napakahalaga na mayroon kang daddy na nagbibigay ng direction sa'yo. So mga sa wala pang daddy, mayroon kayong simbahan, mayroon kayong pastor. Kaya nga, ang Diyos na hindi mo nakikita, naglaan siya ng mga pastor. Ang pastor po ay kasal sa iglesia. Kasal sila sa iglesia, meaning lahat ng tao na nasa loob ng iglesia, dahil kasal sila sa iglesia, sila ang tumatayong parang mga magulang sa mga walang daddy. Sila ang nagbibigay ng direksyon sa mga bata na hindi nila naranasan ang pagiging daddy ng kanilang daddy or wala silang daddy. Naintindihan niyo po ba yon? Kaya hindi mo titignan ang isang alagad ng Diyos ng ganon-ganon lang. Huwag ka ibinigay ang potential, wisdom, strength, and blessing sa pastor na yan para i-guide ka sa iyong destiny. Kung wala ka ng daddy. Kaya maraming orphans, maraming street kids. Wala silang daddy. At ang sabi ng Malakay, yun yung problema noon, hindi ko lang sinabi sa inyo kahapon. Ang problema, bukod sa paghihiwalay ng mga asawa, ang isang problema ng Malakay before Matthew, that's why Jesus came, kasi lumalala ang pandemya, ang epidemic na ito na nangyayari sa panahon ng Israel, na ang iba ay wala na silang pagkilala sa mga magulang nila at maraming street kids. Hindi na nagagawa ng mga daddy destiny na ibigay sa mga anak ang tunay na destiny na binigay ng Diyos sa kanila. Kaya it's enough. Sabi ng Diyos, enough is enough. I am sending my only son para i-align ang destiny na nilagay ng Diyos ever since the world was created in human purpose. Si Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, ako lang ang daan, ako lang ang pamamaraan. Ano yon? Na may align ka sa destiny mo. Kaya nung isinilang si Jesus Christ, sa Book of Malakay, 400 years na sinakop sila at hanggang sa panahon ni Jesus Christ ay sinakop sila ng tinatawag na colony ng Roman Empire. Yun yung kanilang pandemic na walang result. Kaya nung dumating si Jesus Christ, tinanong sila katulad ng tanong na binasa natin sa Matthew 19 kahapon. Okay lang ba na i-divorce ko ang asawa ko sa anumang reason? Yun yung isang pandemic, virus ito sa kanilang kultura na kumakain at ito ay ginagawa ng lahat. Kaya doon sa panahon na yon, maraming palit lang ng palit ng asawa. Kaya pagdating dito sa John chapter 4 verse 9, ang ilang asawa na ng babae, yung na-meet niya, na-encounter ni Jesus Christ, na-encounter niya si Jesus Christ doon sa Jacob's Well. Pang ilang asawa na niya? Panglima, dahil sa panahon ni Jesus Christ, nakita niya ang pandemya kahit nandun na yung anak ng Diyos, kaya one encounter doon sa pandemya na yon, na kumakain ng kultura ng Diyos, na-encounter niya, kaya nagkaroon siya ng change. Naunawaan niyo po ba ako? Hello? Walang daddy. Kasi Jesus Christ, wala ka ng asawa. Gawin mo akong pang-anim. Yun ang sabi. Yun yung request ni Jesus Christ. Yung panlima mo na asawa, hindi mo naman talaga asawa yun eh. Hindi naman siya tunay na maging source ng buhay mo. Ako ang tunay na source. I am the living water. Sabi ni Jesus Christ, anyone who drinks in me will never thirst again. Ibig niyang sabihin, literally, I can be your father. Husband means father. Husband. A man who banned the house. Who banned the house. Naintindihan niyo ba yun? Yun yung encounter niya. Ako ang magiging pang-anim mong asawa. Ibig sabihin, everything will stop now. One encounter. Wala ka nang magiging problema. Naunawaan niyo yun? Hello po. Yun po talaga ang ibig sabihin ng encounter na yon. Dahil mayroon silang problema sa kultura nila. At nangyayari sa Israel nung time na yon. Hello po. Na-amaze kayo no? Ganun pala yun, Pastor. Yes. Kaya manatili ka sa church. Marami ka pang malalaman sa buhay Kristiyano. Kaya magpasalamat ka, may pastor ka na nagpapaliwanag sa'yo. Bakit? Hindi ka kasi nagbabasa ng Biblia. Wow!
Magbasa ka rin pag may time. Ganun. Di ba? Di ba? Mag-research ka rin, no? Huwag lang iasa nyo sa pastor lahat. Kaya pagdating ninyo, mesmerize kayo. Parang, no? Totoo ba yun? Parang, yes. Kaya masarap mag-aral ng salita ng Diyos. Praise be to God. Sabi mo, praise be to God. Yung kanta natin, ang sabi niya, hindi siya nagbabago. He is the Father of the fatherless. Nakasulat yun sa Bible. The everlasting Father is Father to the fatherless. Hello. At yung pagiging Father niya, from here to everlasting. Perpetual siya. Walang hanggan. Kaya may enjoy mo yung kanyang plano sa buhay mo. Amen? Nagising na ba tayo? Na-enjoy niyo ba to? Di ba? Hello po. So, anong point ko sa introduction? Huwag kayong mawawala sa assignment. Ang blessings na sa assignment. Try mong mahiwalay sa assignment. Sisiguraduhin ko hiwalay ka sa blessing. Bakit? Ang suporta ng gobyerno ay nasa mga taong nasa mission. Hindi doon sa nagwawardi-wardi. Nandun sa naglalaboy-laboy. Wala doon na ang tinatawag na blessing. Ang blessing, yung nandun sa field of the battle. Nandun sa field ng purpose. Andun yung blessing. Full support ang government doon. Kaya kung ikaw ay nasa mission ng Diyos, full support ang kingdom of God sa'yo. Problema mo sa relationship, full support. Ang pamilya mo, hindi niya pababayaan na magkaroon kayo ng broken relationship. Totoo yun. Totoo ang Diyos. Sabi mo, totoo ang Diyos. Ang gusto lang makita ng Diyos, totoo ka ba? Bakit? Pinag-aralan natin last week. Every drop of blessing is valuable and important to God. It came from God. Lahat ng blessing. So lahat ng i-release ng Diyos na blessing ay mahalaga sa Diyos. Sisiguraduhin ng Diyos na hindi masasayang ang kanyang blessing. Anong sabi ko ulit? Siguraduhin ng Diyos na hindi masasayang yung kanyang pagpapala. Kaya, ini-examine niyang mabuti kung anong klaseng tao yung tatanggap ng kanyang pinapahalagahang pagpapala. Naunawaan po natin. Kaya kung hindi ka pinagpapala, alam na des. You cannot be trusted. The heaven and the angels are watching and they really are saying, no, he cannot be trusted. Do you know why? The angel reports in heaven kung ano ang ginagawa mo. Di mo ba alam na nagre-report sila sa God, sa Diyos, kung ano ang daily life, personal life mo, even in private. Sila ang nagre-report sa ginagawa mo every day. Matakot ka, kapatid. Bakit? Sabi ko nga last time, buti pa yung mga demonyo. Mayroon silang believe, naniniwala sila sa Diyos, and they tremble. Nanginginig sila sa kanilang paniniwala. Pero ikaw, tao, yabang mo. Sinasabi mong naniniwala ka sa Diyos, na hindi ka nga nanginginig eh. Kaya mas naniniwala ako na sa mga demonyo, naniniwala sila sa Diyos. Mas believe ako sa kanilang paniniwala dahil nanginginig sila. Pero hindi sila maliligtas. Kasi yung kanilang paniniwala ay takot sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan na hindi na ito mababawi. Hindi na yung mababawi sa kanila. But you have the chance. Rebellious spirit po ang mga demons. They were angels before. But you are also rebellious men. You have no difference. You have no difference with the fallen angels. Parehas lang tayong rebelde sa Diyos. But as long as you stay in that body, you have a chance to be reunited with the King in His kingdom. Mayroon ka pang chance. And the angels who had fallen,
wala na silang chance. Kaya sila nanginginig sa takot, sa respeto at kapangyarihan ng Diyos na nakita nila. Kaya sila takot na takot. Alam niyo ang kinakatakutan nila? Alam niyo ang kinakatakutan? Pinakakinakatakutan ng mga demonyo. Wala pang demonyo sa impyerno na prepare ng Diyos sa kanila. Basahin ninyo ang Bible. Wala pang nakatirang demonyo doon sa eternal punishment. Wala pang taong namatay na nandun na pinaparusahan sa kanyang kasalanan. Wala pa. Noon naniniwala ako na nandun na yung taong kinasusuklaman ko or taong gumawa ng masama sa akin or alam kong mga taong noong una parang naniniwala ako andun na sila. Kaya sometimes parang ang hirap i-preach. Pero ang sinasabi ng Bible, wala pa. Wala pang tao sa ang langit. Papaano? Tatanungin niyo ako. Sabi ng Bible, si Enoch, si Elijah? Elijah ba yun? Yung kinuha siya sa ano? Nasaan sila? Kung walang tao doon. Tinangay siya doon sa kinalalagyan niya. Pero after 7 years, gumawa siya ng sulat. So, ibig sabihin, dinala lang siya ng Diyos sa ibang lugar. Hello? Anyway, hindi nyo siguro alam yung tungkol sa mga propeta. Pero sinasabi ko lang. It means only na wala pang tao doon. Yung sinasabing hindi namatay, kinuha ng Diyos. Namatay siya. Hindi siya kinuha ng Diyos. Dahil bago siya, nagsulat pa siya gumawa siya ng sulat. After 7 years, kung saan siya naroon. Kapag babasahin mong Bible, mahirap basta makinig ng salita ng Diyos nang hindi mo sinire-research ang Bible. Hello? Yun din yung narinig ko noon. Akala ko totoo. Hanggang question. Tapos mayroon palang ano. Anyway, buti na lang may pastor. Anyway, hello po. Time na natin. So, anong nangyari? Ang sabi ko, one encounter with Jesus will change your life. Real encounter, genuine encounter. So how do you know na mayroon kang encounter kay Jesus? Mayroong tinatawag na pagbabago. How do you know na mayroong encounter with Jesus? May pagbabago. How do you know na may encounter kay Jesus? Mayroong nagbago sa iyo. Pero pag hindi ka nagbago, hindi ka nagkaroon ng encounter. Meron ka emotional encounter. Hindi Jesus encounter. Pag pumunta ka sa simbahan, kayo na nakikinig, na nasa simbahan, at napapanood ninyo ito sa YouTube, sinasabi ko sa inyo, pag hindi nagbago ang buhay mo sa pakikinig ng salita ng Diyos, pero napaiyak ka nung nandun ka, pero wala kang pagbabago, ang encounter mo, hindi Jesus encounter. Like the woman doon sa Jacob's Well. Hindi mo naranasan yon, kapatid. Ang naranasan mo, emotional encounter. And never change you. Dahil emotional encounter will never ever change your life. Karoon ka lang ng emotional experience. Kaya may mga churches and they are so focused in charisma. Sad to say, it is true. Hello? Hello po. Anyway, ayun. So, mayroon talaga akong gustong ituro sa inyo today, but how to unlock potentials. So mahalaga, when God release potential means blessings. So every blessing, there is skills, potential, wisdom, material blessings, strength, health, privilege, opportunities. So hindi basta magbibigay ang Diyos nang wala ang mga ito. That's why, ang sabi dito, hidden. Sabihin natin hidden. Sabihin natin hidden. Bakit hidden? Tinatago sa iyo ng Diyos yung potential. Alam mo kung bakit? That's why we have the word unlocks or unlocking heaven's hidden blessings or potential. Alam niyo kung bakit hidden siya? Itinatago sa iyo ng Diyos. Tignan ng Diyos kasi kung pwede kang pagkatiwalaan.
Because sometimes, in the eyes of God, we are danger in His blessing. Tayo yung tinatawag na danger sa blessing. Sometimes, sabihin natin sometimes. Danger, tayo pinag-iingatan ng Diyos. Dangerous tayo. Na kapag nirelease ng Diyos sa'yo ng basta-basta ang kanyang blessing at hindi ka prepared, sisirain nito ang buhay mo at masisira ang blessing na napakahalaga sa Diyos. Kaya tataka ka kapatid kung bakit hanggang ngayon hindi ka binibigyan ng opportunity ng isang pastor sa loob ng iglesia. Because it is hidden from you because you are so dangerous member of a church. Remember that. Pero dapat, pastor, mai-practice namin. Totoo yun. Mag-attend ka ng discipleship. That's why any pastor will never give you any opportunity sa church if you do not undergo and committed to discipleship. Dahil sa discipleship, you will discover your hidden potentials. Saan daw? Marirelease ang hidden potential sa discipleship. Saan daw marirelease ang hidden potential sa? That's why kay Jesus Christ, bago nila maranasang ang isang patay ay mabuhay, ang isang kitongin ay mahil sa kanyang sakit, ang isang bulag ay makakita, ang isang lumpo ay makalakad. Bago nila naranasan yon, anong ginawa ni Jesus Christ sa kanila, yung 12 disciples? Dinisciple niya silang mabuti. They undergo to discipleship. Matindi ang kanilang discipleship kay Jesus. Tapos ikaw, gusto mo ng potential kapatid? Ganun? Gusto mo? Okay ka lang? And you believe in Jesus Christ? Tapos gusto mong magkaroon ng ministry kaagad sa church? Hindi ka nagdi-disciple? Kung si Jesus nga 12 nga lang yung kanyang pinili, hindi yung 7,000. Dahil alam niya, hindi lahat magsasubmit, magkukumit, mag-uobey. Sablay nga yung isa Sa 12, sablay pa nga yung isa May sablay pa nga Hello? Napakahalaga ng blessing ng Diyos. That's why, sabi ng Bible, 1 Corinthians chapter 2, eyes have not seen, ears have not heard, and even understand by any person by heart. Why? It is hidden. Why? You are not worthy. You don't want to undergo assignment. Para malaman mo at matrain up ka sa assignment mo, anong ginawa ni Jesus Christ in His Christian or in His leadership sa 12 disciples? Dinisciple niya sila, tinuruan niya silang mabuti. Naintindihan po natin yon. So church members, Christians, please, gusto mong mag-serve sa Diyos? Mag-commit ka sa discipleship. Gusto mong mag-serve sa Diyos? Magpabaptize ka. Intindihin mo kung ano ang baptism in water. Bakit? Ulitin ko. Bago ako mag-end up. Ang water baptism ay ginagawa mo dahil committed ka or you have committed your life to discipleship. Kasi sinabi po ng Matthew chapter 20, sabi niya, go ye therefore and make disciple to all nations and then baptizing them. So, lahat nag-undergo ng baptism must be committed under discipleship. Kung nagpabaptize ka at ayaw mong mag-commit ng discipleship, walang kabuluhan ang iyong water baptism kahit paulit-ulit. Kung hindi ka nagpapadisciple, kaya kayo na nagpabaptize and you are not being discipled, magpabaptize kayo ulit with full understanding, with full commitment. Iminay po sa Nihongo, walang kabuluhan. Challenge po yun. Totoo po yung sinasabi ko. Hello? Naunawaan niyo po ako. Hello? Tindi, no? Di pa ako nagagalit. And yet, all these things na ginagawa ng Diyos on the process of our training called discipleship, dahil mayroong napakalaking pagpapala na gustong i-unlock ng Diyos
At ito ay may kaakibat na potential. Alam mo ba, pag may potential ka, hindi ka magiging tanga. Dahil ibibigay ng Diyos ang wisdom at knowledge. Yun yung una mong makikita sa blessing. Naintindihan niyo yun? Pag ang Diyos nag-release ng blessing, ang una mong malalaman ay karunungan. Nagmumula sa Diyos. Pero hindi magkakaroon ng karunungan ang isang tao kung wala si Espiritu Santo. So, sinong magdadala sa iyo ng blessing? Si Espiritu Santo. Nasa Kanya. Dadalhin niya. At ang sabi ng Bible, hindi niyo ba alam nang tinanggap ninyo ay Espiritu Santo? Kung tinanggap namin ng Espiritu Santo, tapos wala kaming blessing na sinasabi mo, Pastor, tingin ko ang meron ka lang ay Espiritu ni Kristo. Hindi yung potential ni Espiritu Santo. Ano yung Espiritu ni Kristo? Espiritu ni Kristo, ang ibig sabihin, ito ay Espiritong nagliligtas sa buhay mo. Naintindihan niyo yun? That's why you have to remember the Holy Spirit's work in your life. He could be Christ that saves you from hell to heaven. But that Spirit that had saved you with Christ wants to give you the potential. So mag-i-start yan na tinatawag na, be ye transformed by the renewing of your mind. Mind means your soul. So, pag walang renewal na nanggagaling, walang i-work out si Holy Spirit na gagamitin niya na maging potential para sa'yo. Pag hindi ka nagre-renew. Kaya prerequisite ang transformation to every believer. Ang transformation ay makukuha mo din sa discipleship. Hindi lang sa Bible study. Saan mo makukuha? Saan mo makukuha ang transformation? Sa kaunting percentage lang ang makukuha mo sa preaching at Bible study at devotional, Sunday school. Hindi mo makukuha doon ang transformation. Makukuha mo pag magpapadisciple ka. Kasi sinabi na ni Jesus Christ, darating yung time, ginagawa mo ngayon, nagbibihis ka kung anong gusto mong isuot. Sabi niya kay Peter. Pero nung na-disciple na si Peter, darating yung time, sabi ni Jesus Christ, yung gusto mong isuot, hindi na pwede. Mayroon nang magsusuot sa'yo. Nung bata ka, sabi ni Jesus Christ, nagsusuot ka ng gusto mong isuot. Pero pag matanda ka na, sabi ni Jesus Christ kay Peter, hindi mo na maisusuot tulad nung bata ang gusto mong isuot. Mayroon nang isusuot sa'yo na karapat-dapat na isuot mo. Hello? Hindi nyo naunawaan yun. Bakit ganun? At yan ay sa discipleship. Hello po. Naunawaan nyo po yun? Hello po. Amen? So, everything that you hear today is a good challenge. Why? Gusto kong ibigay sa inyo ang i-unlock natin ang mga potential na naranasan nung itong Samaritan woman nung siya ay na-transform. Nakita natin. Dahil ang nature ang potential na nanggagaling sa Diyos ay, sabi dito, God does not call the qualified, He qualifies the called. Okay? So before God release hidden potential, those who are called, He qualifies. Pag tinawag ka, anong response mo? Kasuki! Anong response mo? Any response or any reaction is your response to God. Titingnan ng Diyos pag tinawag ka by your name. Sabi ng by your name, kasama yung buong buhay mo doon. Kasi walang nagmamay-ari ng pangalan mo, ikaw lang. So pag sinabi yung pangalan, that's why napakahalaga ang naming. You own that name and nobody does. Bakit? Yung name na yun, buong-buong ikaw yun. Yun yung identity mo at buong buhay mo yun. Kaya may tinatawag na yung called by your name. Pag tinawag ka ng Diyos, alam ng Diyos, mayroon kang desire. Ano meron ka? Desire. So bago ka tawagin ng Diyos, nakita niya yung desire mo. Hello? Kung wala kang desire, do not think na tinawag ka ng Diyos. Kung puro ka lang desire, wala kang commitment, do not think na tinawag ka rin ng Diyos.
Kasi yung desire, kung galing sa Diyos yon, saan daw galing ang desire? So mayroong desire na hindi nanggagaling sa Diyos. Hello? Hello? Your desire even belongs to God. And that desire is the desire of God in your life. That desire is the desire of God in Himself. Transfer niya lang sa'yo. Maramdaman mo yung desire ng Diyos. Pero kung yung desire mo ay desire mo lang, sasabihin ko sa'yo, hindi ka magkukumit dyan. Kasi hindi mo nakita ang Diyos dyan. Pero yung dinidesire mo, alam mo na ito ay sa Diyos, alam mo na mabigat. Kaya yung desire na yan, kapag galing sa Diyos, the first reaction that you will do, totoo ito, nangyari sa akin, you will run away from that desire. Pag galing sa Diyos, ang desire, lalayuan mo siya, tatakbo ka. Alam mo, malaking responsibility yan. Bakit? Napiperceive mo. Do you not perceive? I am making a way in the wilderness. I am making a way. Do you not see? Do you not perceive? Hindi mo ba naunawaan? I can do anything in your former na maging blessing sa iyo. So takot ka. Bakit? Nakita mo ang disyerto, pero naka-hide sa iyo na mayroon palang garden doon and flowing with milk and honey. So yung desire na yon na meron ka, na alam mong Diyos yon, pero hindi mo nakikita totally kung ano ang nandoon, magkikreate sa'yo na pag-desire na nanggaling sa Diyos, na sometimes tatakbo ka. Hindi ka magdududa, okay, pakinggan niyo mabuti, walang duda. Pero pag ang desire mo, nagduda ka sa Diyos, hindi galing sa Diyos yon. Pero pag tumakbo ka dahil hindi ka nagdududa, kundi natakot ka sa Diyos, dahil krinikreate niya yung desire sa'yo, natakot ka sa Diyos, yun yung alam mo yun, yung alam mo, Diyos ito, mahirap ito, reverential fear, part of reverential fear yan. Hello? Pero eventually, alam mo na kapag tinakbuhan mo ang Diyos, magagaya mo si Jonah. Ano man ang gawin mo, consequence lang sa decision mo. Naunawaan niyo po ako? So yung hidden treasure or yung hidden potential, mananatili siyang hidden and secret and mystery sa'yo. Na ang makikita mo, wilderness without garden. But you know, God called you. Di ba? Alam mo na tinawag ka ng Diyos. Alam mo na Diyos yon. Hello? And this is very important message for you as a believer. Lalo na kayo na gusto nyong mag-serve sa Diyos at gusto nyong magbago. Do you want to experience heaven on earth? Gusto nyong maranasan ang langit sa lupa? This is the time. Gusto nyong maranasan heaven on earth? Sabihin mo, this is the time. Sabihin mo, heaven on earth, this is the time. It's your time. 2026 is your time. Stay on the commitment to your assignment. God is so committed in His purpose. Amen? Let's all stand and let's close in prayer. Father God, salamat. It is awakening part of this sermon. Dahil nakita namin, Panginoon, kung gaano kalawag ang mga purpose at plano mo sa buhay namin. And we are so excited. It's creating in our spirit. Alam namin na hindi namin nakikita totally, Panginoon, pero hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nabuksan mo ang aming mga kaluluwa at espiritu, binibigyan ka namin ng laya, ma-visualize namin, magkaroon kami ng vision doon sa excitement na meron kami ngayon dahil sa ginagawa mo sa buhay namin. You said in your word, Father God, you are doing these things. We claim it and we trust you that you are the person, the only one who can do this in our life. Hindi nagbago ang iyong purpose sa buhay namin. Marami pong salamat, Ama.
excited kami, nakakaramdam kami that we are so great and we are so big. Marami pala kaming pwedeng magawa. Nararamdaman namin, nararanasan namin, Panginoon, sa mga pangako at sa mga katagang ito at sermon na ito, mga messages na nakita namin, ang laki pala, Panginoon, ang laki ng aming magagawa. Ang laki ng tingin mo sa amin. Grabe ang expectation mo na magagawa namin. Pero ang nais namin, Ama, ay karon kami ng totoong transformation according to your word. Upang sa ganon, you will unlock every potential and opportunities in our life para maranasan namin ang heaven on earth. Totoong children of God or God's son or God's daughter. Like Jesus, the only begotten, ay maranasan namin, Panginoon, ang naranasan niya dito sa lupa. Bilang isang anak na may katawang lupa. Nakatulad namin ngayon na kami ay anak din bilang siya na panganay namin, ang aming Panginoong Kristo. Ay ipinakita niya kung paano mamuhay sa katawang lupa like heaven on earth. Kaya maraming salamat, Ama. It is so big and we are so excited to see your power, the display of your goodness in our life. Kaya muli, thank you, Father God. We are praying that you will trust us more and more and help us in our every weaknesses. Kilala namin ang aming mga sarili. Di namin kakayanin ito ng kami lang. And we need Jesus in our life. We need the Holy Spirit to guide us. The Word of Jesus that teaches us all your ways upang malakaran namin ang kadakilaan tungo sa iyo. Kaya muli, Ama, sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba, pagluwalhati at pinakamatamis na pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen.